Mga kwento ni Felmo. Magandang araw mga kagiliw. Ako nga pala si Rene, tubong Leyte. Bata pa lamang ako'y namulat na ako sa nakagawi ang panggagamot ng aking amang si Tatay Pilo. Siyang palaging takbuhan at hinihinga ng tulong ng mga taong nangangailangan, lalo na kung panggagamot ng pag-uusapan. Sa paningin ng iba ay mabait at tulirang ama ang tatay ko. Kapag kasi may mga nangangailangan ng tulong niya, hanggat kaya niyang ibigay ang kailangan ng tao na lumalapit sa kanya, ginagawa niya. Nirerespeto din siya ng mga kababaryo at palagi siya at ang dalawa niyang kapatid na sina Tio Enrique at Tio Canor ang bukang bibig ng mga tao sa lugar namin. Lalo na pagdating sa umpukan at inuman. Lingid sa kaalaman ng lahat, kabaliktaran ng pag-uugaling ipinapakita sa kanila ng aking ama. Sa tunay nitong ugali tuwing kami-kami na lamang na magpamilya ang nasa loob ng bahay. Nga pala, may kanya-kanyang kakayahan ng tatlong magkapatid pagdating sa lihim na karunungan. Si tatay ay isang manggagamot. Ginagamot niya ang lahat ng mga taong may sakit gaya ng mga nabalis, naingkanto o maging yung mga naaswang. Si Tio Enrique naman sa palayaw na iking, isang magdidiwata. Nag-aalay ito ng mga bagay o kaya'y pagkain sa diwata ng kabukiran, kapalit na mga hinihiling niya. Halimbawa na lamang ay ang pangangaso. Bago umakyat ng bundok para mangaso si Tio Enrique, ay pumupunta muna ito sa kuwebang malapit sa paanan ng bundok para mag-alay ng mga matatamis na pagkain, alak at sigarilyo. Matapos niyang mag-alay ay may mga babanggitin lamang siyang mga kataga. Pagkatapos ay tatawagin niyang diwatang bantay ng kalikasan para sabihin dito kung ano ang kailangan niya. Pagkatapos niyang gawin yun ay mga ngaso na sila magkakapatid. Pagbaba nilang ng bundok, matapos mangaso ay may kanya-kanyang bitbit na silang mga naglalaki ang hayop. Yung pagdidiwata din ang dahilan kung bakit sa kanilang tatlo, si Tio Enrique ang masasabi kong angat sa buhay. Ang kaso lang, magmula nung umangat sa buhay ang tiyuhin kong ito ay minamata na ng pamilya niya ang dalawa niyang kapatid. At wala man lamang siyang ginawang aksyon o kaya'y pagsabihan man ng asawa niyang mata pobret ang mga anak na kung umasta, akala mo'y hindi dumaan sa hirap. Si Tio Canor naman ay nagpapalayas ng mga masasamang elemento sa loob ng bahay at kaya niyang gumamot ng mga taong sinasapian ng mga masasamang nilalang. Marami pa siyang mga bagay na kayang gawing hindi magagawa ng dalawa niyang kapatid. Isang hapon nga, pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Tio Enrique at si Tia Ambrosia. Kaharap nila si tatay at mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila at nagmano bilang pagbibigay galang. Dumating ka na pala rin eh. Mamaya ay samahan mo akong pumunta sa bahay ng tiyuhin mo at may gagawin lang ako Wika ni tatay noon. Sige po tay, magbibihis lang po ako ng damit. Kabadong sagot ko at hindi na nagtanong pa kung ano ang gagawin namin dito. Alam ko kasi na kapag ano ng boses ng aking ama ay may hindi magandang nangyayari. Kung ano man yon, para bang wala akong karapatan na alamin. Sige na, bilisan mo nang magbihis at aalis na tayo maya-maya. Nagmamadali na nga akong pumasok sa silid at nagbihis na ng damit noon. Hoy Rene, bakit mukhang bihis na bihis ka yata? Saan yung lakad mo? Tanong naman sa akin ng kapatid kong si Kuya Nilson. Sinabi ko nga sa kanyang isasama ako ni Tatay Pilo sa bahay ni Tio Enrique. Bakit ka pa isasama ni tatay? Pwede namang siya na lang yung mag-isang pumunta dun, di ba? Nagkibit balikat na lamang ako't sinabi sa kapatid kong hindi ko alam. Bago ako lumabas ng kwarto ay binilinan ako ni Kuya Nelson na mag-iingat at huwag maging pasaway sa pupuntahan. Kilala ko naman daw ang aking ama. Mapagbubuhatan na naman umano ako ng kamay oras na
hindi nito nagustuhan ng mga kinikilos ko. Kaya't hanggang maaari ay wag akong gagawa ng ikakagalit niya. Alam ko na po yan, kuya. Pero salamat sa pagpapaalala. Sa pagdaan ng ilang sandali ay umalis na kami't pumunta sa bahay ni Tio. Sa karatig baryo lamang ito. Pagdating namin sa bahay ng tiyuhin ko, sa bungad pa lamang ng pintuan ay narinig kong napapalatak si Tio at may mga binabanggit siyang orasyon. Sa ginawa ni Tatay Sersat ay may kutob na ako kung anong problema, kung bakit biglaan kaming pumunta sa bahay ni Tio Enrique. "Nasaan yung anak mo, Iking?" tanong ni Tatay sa kapatid niya. "Nasa loob, Noy. Kahapon pa siya ayaw lumabas ng kwarto eh. Walang ganang kumain." Kaagad na dinala kami ni Tio sa silid kung saan naroroon ang pinsan ko. Pagbukas na pagbukas pa lamang sa pintuan ng kwarto, mabilis akong napatakip ng ilong nang makalanghap ako ng napakalansang amoy. Sobrang baho nun, para bang naburong na itlog. "Ate Elvira," sambit ko nang makita kong pinsan kong nagsusumiksik sa parting hindi naaabot ng liwanag. May halong pagtatakang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Dahil ang pagkakaalam ko ay nasa Manila si Ate Elvira at nag-aaral. Mabilis na lumingon sa gawin namin ng pinsan ko. Marahil ay narinig niya ang boses ko noon. Panandalian akong nang hilakbot at hindi nakapagsalita. Nang masilayan ko ang itsura ni Ate Elvira, buhaghag ang buhok nito na akala mo'y ilang araw nang hindi nadadaanan ng suklay. Nakamulagat ang mga mata at para itong batang takot na masinaga ng liwanag noon. May lungkot sa boses ng tiyuhin ko habang ikinikwento kay tatay kung ano ang kahina-hinalang pinaggagawa ng pinsan ko na ito. Magmula kasi nang umuwi ito galing Manila, lumalabas lamang ito ng kwarto tuwing magtatakip silim na. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla-biglang nawawala ang karamdaman nito sa katawan kapag ganoong oras. Nung unay hinayaan lang nila na gano'n ang ginagawa ng pinsan ko. Pero kalaunan ay hindi na nagugustuhan ng tiyuhin ko ang mga ginagawa ng anak nila. Palagi nang nakaangil at pabulyaw kung magsalita ang anak niya noon. Mapili na rin sa pagkain. May hinahanap ito na pagkain pero hindi naman nila alam kung ano yon. Lahat ng paboritong pagkain ni Ate Elvira, niluluto ni Tia Ambrosia pero wala pa rin. Ayaw pa rin kainin ni Ate Elvira ito. May mga pagkakataon ding nagigis na nila ng hating gabing nasa labas ng bahay si ate. May gabi ngang nagising si Tio Enrique dahil sa nagkakagulo ang mga alagang manok niya. Kaya dali-dali niyang pinuntahan ang kulungan ng mga manok na yon sa likuran ng bahay. Kamuntik-muntikan niya pang ang mampas ng 2x2 niyang bitbit ang taong nakarap sa kulungan ng manok na ito. Mabuti na lang at nung lumingon ito sa kanya, napag-alaman niyang si Ate Elvira lamang pala yon. Mabilis niyang ibinaba ang hawak na kahoy at takmang lalapitan na sanang anak. Pero natigilan si Tio Enrique sa paglalakad nang makita niya ang panlilisik na mga mata ni Ate Elvira. At parang wala ito sa sariling binali ang leeg ng hawak-hawak nitong manok. May mga gabi ding nakikita niya si Ate Elvira sa labas ng kwarto ni Ate Noemi. Ang isa niya pang anak na kasalukuyang buntis nun. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Elvira, Noy. Hindi naman siya ganyan dati. Sana mali lang ako ng kutob. Wika ni Tio. Yan pala yung dahilan kung bakit gusto mo akong bumisita dito Huwag kang mag-alala. Titingnan ko to at alamin natin kung anong nangyari sa kanya para magamot na at makauwi na kami. Dagdag pang saad ng aking ama. Malakas ang pakiramdam niya na hindi ito normal na sakit.
Mukhang hindi madali ang gagawin kong panggagamot. Mapapalaban yata ako ngayon Sambit ni tatay. Anong ibig mong sabihin, Noy? Anong mapapalaban ang sinasabi mo? Tanong ni Tiyo nun. Alam mo, Iking, unang tingin ko pa lang sa anak mo, niyanggaw na Palagay ko, ilang araw na lang magiging aswang na ito. Anong yanggaw? Anong aswang? Linawin mo nga yung sinasabi mo, Pilo. Hindi aswang yung anak ko. Hindi na napigilan ng tiyahin kong pagtaasan ng boses ang aking ama. Kaagad namang sinaway ng tiyuhin ko ang tiyahin at sinabing huminahon. Walang magandang mangyayari kung idadaan sa taas ng boses at init ng ulo ang lahat. Ito kasing kapatid mo, kung ano-ano na lang yung pinagsasasabi. Hindi pa nga natingnan yung anak natin Ngak-ngak nga nangak-ngak ng kung ano-ano. May tiwala ako sa kapatid ko, Ambrosya. Kaya manahimik ka na lang dyan. Noy, pakiusap. Gawin mo ang dapat. Alam kong sa ating tatlong magkapatid ikaw lang ang may kakayahang gumamot. Ikaw lang yung kakayahang gumamot kay Elvira. Ilang beses na naming dinala sa ospital si Elvira pero hindi talaga gumagaling Alam kong hindi isang simpleng karamdaman lamang ang nangyayari sa anak ko, Noy. Pakiusap ng tiyo ko at sinabi niya pa kay tatay na huwag nang pansinin ng asawa niya dahil wala naman itong may tutulong. Tila napahiya naman si Tia Ambrosya sa inasta ng tiyuhin ko at sa isang iglap lang ay para siyang tutang naging maamot humingi ng tawad sa aking ama. Ngiti lamang ang naging tugon ni tatay bago niya nilapitan si Ate Elvira. Mga ilang hakbang na lamang ang layo niya sa pinsan ko. Nagsisisigaw na si Ate Elvira na parabang napapaso ito. At pilit niyang pinapalabas ng kwarto si tatay. Panay rin ang pagkamot nito sa braso't mukha nun. Kulang na lang ay baklasin nito ang balat sa katawan sa labis na pagkakamot. Sige, lalabas na ako. Huwag ka mag-alala. Lalabas na ako dito sa kwarto mo. Sagot ng aking ama't tinaas pa ang kamay. Huminahon lamang ang pinsan ko na yon. Paglabas ng kwarto ni tatay ay agad na inutusan niya si Tio Enrique na isaradong maigi ang pintuan. Huwag palalabasin ng kwarto si Ate Elvira. Ano man ang mangyari. Aalis na muna kami ng anak ko, Iking. May kukunin lang akong bagay na alam kong pwedeng makakatulong sa anak mo para mapabilis yung gagawin kong panggagamot. Nagboluntaryo si Tio Enrique na sasamahan niya raw kami para mas mapabilis ang pagkabalik sa bahay nila. Sunod-sunod na umiling si tatay at sinabing hindi na. Bantayan niya na lamang si Ate Elvira at kung pwede lang sana'y huwag na munang lumabas ng kwarto ang isa ko pang pinsan dahil buntis ito at hindi naman lingid sa lahat na mabangong mabango sa pang-amoy ng mga aswang ang isang buntis. Mas kailangan ka dito ng pamilya mo. Basta tandaan mo lang yung bilin ko Hanggat hindi pa kami nakabalik huwag na huwag mong bubuksan ang pintuan na yan. Meron na akong dinasal dyan kaya't hindi yan basta-basta mabubuksan ni Elvira. Hanggat walang ibang taong mabubukas. Makakaasa ka, Noy. Hindi namin bubuksan yung pintuan na yan. Umuwi na nga kami ni tatay. Kinuha ng halamang gamot na maaaring makakatulong para mas mapabilis nang maalis ang yanggaw sa katawan ni ate. Habang naglalakad ay tinanong ko si tatay kung bakit tutulungan niya ang kapatid niya gayong grabe kung makapangmata ang pamilya nila. Kung makapanglait na amoy lupa kaming pamilya ni tatay ganun-ganun na lang. Tumighim siya't sinabihan akong huwag nang pansinin ang mga maliliit na bagay. Hindi lang siguro masaya ang pamilya ng kapatid niya kaya't kung sino-sinong pamilya na lamang ang ginagawang pulutan sa tsismisan. Tay, hindi ba't nagdidiwata si Tio Iking? Bakit hindi niya man lang nalaman na yanggaw na pala yung anak niya? Tingin ko naman may hindi nalalay sa kaalaman mo yung alam niya pagdating sa mga orasyon na yan. Simple lang ang sagot dyan, Rene. Walang alam ang tiyuhin mo pagdating sa panggagamot. Kaya hindi niya alam na yanggaw ng anak niya. Hindi naman porket maalam na pagdating sa pagdidiwata alam niya na rin kung ano ang sakit ng isang taong may dinaramdam.
Tulad lang din yan ng isang manggagamot at antingero. Halos magkapareho kung iisipin mo. Parehong may mga hawak na medalyon at may alam na orasyon. Pero kung susuriin mong maigi, magkaiba ng landas ang tinatahak ng bawat isa. Hindi na ako makapagsalita matapos sabihin yun sa akin ni tatay. Tumahimik na lamang ako. Itinuon ang pansin ko sa paglalakad. Sa pagdaan ng mga oras ay gabi na kami nakabalik sa bahay ni Tio Enrique. Nagulat pa ako nang makita kong patakbong sumalubong sa amin ang tiyuhin ko na parang natataranta nun. O anong nangyari? Bakit parang natataranta ka? Noy, si Elvira, nawawala. Ano? Di ba binilinan kitang bantayin yung anak mo? Hindi basta-bastang makakalabas ng kwarto yung batang yun ah. May nagbukas ba ng pintuan para makalabas siya? Ako po yung nagbukas ng pintuan, Tiyong. Dinalan ko kasi ng hapunan si Elvira. Pasensya na po, hindi ko naman alam na bawal palang buksan yung pintuan ng kwarto niya eh. Sabat ni Noemi nun, ang buntis na anak ni Tio Enrique. Napamura na lamang ng mahina ang aking ama nang marinig niya ang sinabi ni Ate Noemi nun. Hindi na kami pumasok pat agaran ng hinanap si Ate Elvira. Noemi, iya, pumasok ka na sa loob ng bahay at kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lumabas ah. Naiintindihan mo ba? Wika ni tatay. At may inabot siya ritong halamang gamot. Hawakan daw yon ni Ate Noemi at huwag bibitawan dahil ang halamang gamot na yon ay pangontra sa aswang. Kaagad namang pumasok sa loob ng bahay ang pinsan kong buntis at isinara na ni Tia Ambrosia ang pintuan. Agarang sinuong namin ng masukal na talahiban sa likuran ng bahay. Hinanap si ate. Mabuti na lamang talaga at bilog ang buwan ng gabing yon, kung kaya't hindi kami nangangapa sa dilim. Makaraan lamang ang ilang sandali. Sumenyas si tatay na huminto kami sa paglalakad at huwag gumawa ng kahit na anumang ingay. Sabay turo sa hindi kalayuan nun. Nung matitigan ko ang hintuturo niya, nagulat ako nun. Kita ko si Ate Elvira. Nasa isang sulok. Meron itong nilalantakan, Sir Seth. Sariwang manok. Sunod-sunod nitong hinugot ang laman at walang tigil sa pagsubo habang umaangil na para bang may kung sino ang mga agaw sa pagkain niya. Wala na. Nayanggaw na yung anak mo. Tuloy-tuloy na to. Bulong ni tatay sa tuwin ko. Tay, anong gagawin natin? Sinabi niya namang hulihin namin si ate at ibalik sa loob ng bahay at itali. Nang sa gayon ay hindi na makaalis pat hindi siya mahirapang gamutin ito. Matapos akong manduhan ni tatay tungkol sa plano niya, inihanda ko ng sarili ko. Pero bago pa namin gawin yon, tila ba naramdaman kami ni ate. Lumingon yon sa pinagkukublihan namin at umangil. Pagkatapos ay gumapang yun na parang aso palayo, habang tangay-tangay sa bibig nito ang karne ng manok. Sumigaw si tatay na habulin daw namin ito at huwag hayaang makalayo nun. Dahil sa oras na makalayo na umano ito, baka hindi na ito babalik pat sa ibang lugar magpagalagal at mambiktima. Lalong-lalo na sa mga kabataan, sanggol at buntis nun. Mabilis na nga akong tumakbo't hinabol ang pinsan kong tuluyan ng nayanggaw. Pero tila ba may sapusa yata kung kumilos si ate. Dahil kahit na kababae niyang tao, wala itong kahirap-hirap na tumakbo. At sa isang iglap lang, nakalayo na't hindi ko na mahagilap pa kung saan ito nagpunta. Hanapin niyo! Alam kong hindi pa nakakalayo yun. Nararamdaman ko pa siya. Kailangan makita natin at paibalik sa loob ng bahay. Dalawa lang yung pwedeng mangyari dito. Baka makapambiktima ng tao eh. O baka siya pa yung madali.
mamatay. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa anak ko. Hahanapin ko siya ano man ang mangyari. Nakaramdam ako ng awa kay Tiyo nun. Maluwa-luwa na ito dahil sa pag-aalala niya. Sinisi niya pang sarili dahil sa hindi niya nabalaan si Ate Noemi. At higit sa lahat ay hindi niya nabantayang maigi si Ate Elvira. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Tiyo. Ang dapat nating gawin ay hanapin na natin kaagad siya. Bago pa man may makakitang kababaryo natin at baka, alam niyo na, mapaano siya. Tama ka rin eh. Hindi ito ang oras para panghinaan ako ng loob. Isa-isa ko nang hinawi ang mga nagkukumpulang mga nakaharang sa talahiban. Tiningnang maigi dahil baka nagtatago lamang doon si Ate Elvira. Maya-maya pa ay bigla na lamang may dumamba sa akin at walang pag-aalinlangang kinalmot ako ng parang mahabang kukunon. Mabuti na lang at naging alerto ako kaya't hindi ako masyadong napuruhan nun. Ate Elvira, ako to si Rene, yung pinsan mo. Hindi mo ba ako nakikilala? Tila wala na yata sa sarili ang pinsan ko, Sir Seth. Kahit na ano pa man ang sabihin ko at pilit na pinapaalala sa kanyang magpinsan kami. Tanging pag-angil lamang ang ginagawa niya at galit na nagkukumahog na makalapit sa akin. Iniiwasan ko ang bawat akma ng bagong yanggaw. Nang makatsyempo, pag-atras ko noon ay agad ko na itong pinaghahambalos ng bitbit kong buntot ng pagi. Wala na akong pakialam kung saan man tamaan ng nilalang na nagpupumilit na dumamba sa akin. Kapag tinatamaan ko ay hiyaw ng hiyaw si ate, na siyang naging dahilan ng pagtindig ng mga balahibo ko sa buong katawan. Tay, nandito si Ate Elvira! Paulit-ulit kong sigaw nun. Bago pa man makalapit sa akin si Itay at si Tiyo Iking, dali-dali nang tumakas si ate. Kaagad naman namin yung sinundan hanggang sa natanaw naming pabalik na ito sa bahay. Walang hiya. Pinahirapan pa kaming maghanap. Uuwi rin naman pala. Sambit ko. Magaling. Hindi na tayo mahihirapan pang hulihin yung bagong yanggaw. Siya na mismo yung pumasok sa bitag niya. Sambit ni tatay. At mabilis nang tumakbo papunta sa bahay. Nang nasa bakuran na kami, narinig naming sumisigaw si Ate Noemi at humihingi ng tulong. Dahil pilit na nagtatangkang lumalapit sa kanya ang kapatid na nayanggaw. Kinuha naman ni tatay ang panali at binulungan ng orasyon. Inutusan niya akong dakpin namin si Ate Elvira at itali sa kwarto nito. Nagkataon namang nakatalikod ang pinsan ko mula sa pintuan nun. Kung kaya naman ay nagmamadali na akong pumasok at agarang iginapos sa katawan niya ang bitbit kong panali. Sumunod naman si tatay at nagmamadali na nga namin siyang hinatak papunta sa loob ng kwarto nito. At doon ay tinali ng maigi. Napamura pa sa labis na hingal ang aking ama. Pinahirapan pa daw siyang tumakbo ni Ate Elvira. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at mabilis niya nang isinagawa ang proseso ng panggagamot. Matapos niyang masigurong maayos ng pagkakatali sa pinsan ko ay kumuha ito ng kandilang puti at inikot sa buong katawan ni ate habang nag-uusal ng orasyon bago sinintihan. Tapos ay binubulungan niya na ng orasyon ang pinsan ko. Umihip ito sa kamay niya at idiin sa sigmura niya na para bang may hinuhuli siya na kung ano doon sa loob ng tiyan. Patuloy ang pagriritual ng aking ama hanggang sa nakita kong pawis na si ate. Halos maligo na ito ng pawis ang buong katawan. Sumisigaw ito at nagmamakaawang pakawalan na umano siya dahil hindi niya kaya pa ang ginagawang panggagamot ni tatay. Mabuti naman at bumalik ka na sa wisyo mong bata ka. Pinahirapan mo ako kanina. Ngayon ako naman yung magpapahirap sa'yo, sabi ni tatay. Tinawag niya ako at sinabihang pagmasdan kong maigi ang ginagawa niya. Dahil sa aming magkakapatid ay ako ang napili niyang hahalili sa kanya noon.
At magmula sa araw na yon, sa bawat lakad niya na patungkol sa panggagamot, isasama niya ako. Pinanood ko na nga ito sa bawat ginagawa niyang pag-uusal at kung paano niyang pasukuin ng nilalang na nagpupumilit kumapit sa sikmura ni ate. Nakailang beses niya ring hinampas ng buntot ng pagi ang sikmura ni ate nun. Tapos ay itinatapat pa niya ang umuusok-usok pang insensong may mga iba't ibang uri ng tuyong halamang dahon. Pagkatapos ay sinunog niya ang 3 pirasong balahibo ng manok nun. Nun ngang nalanghap ng pinsan ko ang usok, Sir Seth. Doon ko na itong nakitang pilit na nagpupumiglas. Biglang na nga pala mga kilay nito't maging ang braso ay may mga tumutubong balahibo na para bang balahibo ng baboy ramo. Sige, ganyan nga. Ilabas mo yung tunay mong anyo. Magtutuos tayong dalawa. Alam mo bang kamuntikan na akong atakihin kanina ng hika at rayoma dahil sa pinapahabol mo ako ng pinahabol? Sambit ni tatay habang ipinagpapatuloy pa rin ito ang ginagawang pagriritual. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa mga pinagsasasabi ni Tatay Sirsa o maaasar nun. Matapos niyang pausukan ng pinsan ko, kinuha niya naman ang sanga ng kalamansing may mga dahon pa at pinahiran niya ng langis yon. Pinagpapalo ng 7 beses na paulit-ulit yung katawan ni ate. Ang nanay naman ng pinsan ko ay walang tigil sa paghiyaw at sinasabing pakawalan na lamang daw ni tatay ang anak niya. Ginagawa mo ng parang baboy yung anak ko. Kung hambalusin mo niyang hawak-hawak mong sanga. Ako nga hindi ko napalo o nakurot mo lamang yung anak ko kahit na minsan. Ikaw kung makahampas ka kay Elvira, daig pang baboy at kalabaw. Walang hiyang talagang manggagamot ka. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, Enrique, dalhin na natin sa ospital yung anak natin at hindi dyan sa kapatid mong nagmamagaling. Manahimik ka dyan, Ambrosia. Baka gusto mong ikaw yung hambalusin ko nitong sanga kaysa dito sa anak mo. Gusto mo ba? Halika rito at lalagyan natin ng lata yung namumutla mong balat na akala mo wala ng dugo sa katawan. Galit na baling ni tatay kay tiya. Sunod-sunod naman kung napalunok ang tiyahin ko ng laway. At parang bigla na namang bumahag ang buntot na napahawak sa asawa niya. Iking, kung hindi kayang tumahimik niyang asawa mo, pwedeng pakibusalan mo nga yung bibig niya. Masisira niya yung konsentrasyon ko sa ginagawang gamutan at pagriritual eh. Pasensya ka na, Noy, sagot ni Tiyo at hinatak na palabas ng kwarto ang asawa habang pinagsasabihan na parang bata. Muli ay tinuloy na ni tatay ang ginagawang panggagamot. Habang ginagawa niya yon, sinasabayan niya rin ang bulungan ng orasyong pangtigal po at idinadaan sa pag-ihip ng hangin para tamaan ang alagad ng nilalang na kanina pa pala nakabantay at nakasilip sa taas ng bubungan. Maya-maya pa ay narinig kong may malakas na kalabugan sa taas. Para bang may mga nag-aaway doon. Nagpagulong-gulong ang kung anumang nasa bubungan. Pagkabagsak nito sa lupa ay narinig ko ang malakas na huni ng wakwak. Tila nasasaktan ng ingay na yon. Pagaspas palayo ang huli kong narinig. Bagya namang natawa ang aking ama at sumigaw ng, "Hoy mga aswang! Mali kayo ng taong pinagbalakang hawaan na. Mga animal kayo! Kadugo ko pa yung binalak yung isali sa lahi nyo." Ipinagpatuloy niya na nga ang ginagawang panggagamot. Halos inabot kami ng 7 oras bago tuluyang napasukot na patay ni tatay ang nilalang na nasa sikmura ni ate. Kusa na yung lumabas. Nang maisuka yun ni ate ay mabilis nang itong dinakot ni tatay gamit ang itim na telang may mga nakaukit na iba't ibang dasal. Inilagay niya sa garapang may langis bago binulugan ng orasyon at tinakpan. Matapos kang magamot ang pinsan ko, hinarap ni tatay ang kapatid niya at sinabihang huwag nang mag-alala pa dahil magaling na ito. Sana'y maging tanda o mano kay ate Elvira ang mga nangyari. Nung nagpahinga na si tatay, doon ko lang din nalaman na nayanggaw pala si ate ng
manliligaw niyang naninirahan hindi kalayuan sa lugar. Base na rin yun sa pagsasalaysay ni Ate Elvira. Nagkakilala daw ang dalawa sa Manila at mula noon ay hindi na nilulubayan pa ng aswang na yun ang pinsan ko. Marahil ay naramdaman ng nilalang na wala siyang pag-asa, kaya't para mapasa kanya ito, hinawaan niya ito ng pagiging aswang. Ang malaking pagkakamali niya lang, hindi niya alam na manggagamot ang angkan ni Ate Elvira. Kaya yun, hindi ito nagtagumpay. Sa susunod kapag may gustong manligaw sa iyo at hindi talaga may iwasang magbigay ng mga pagkain, huwag mong basta-bastang kainin. Alam mo, pasalamat ka na lang talaga at niyanggaw ka lang dahil nakaya pa kitang gamutin at nagapan ka agad. Paano na lang kung nilason ka ng manliligaw mo at nasa Manila ka pa? Abay, baka nakakabaong ka na ngayon na bumalik dito. Dagdag ni tatay. Kahit pa nangihinang pinsan ko ay umiti ito at nagpasalamat. Humingi ng tawa dahil sa kagaspangan ng pag-uugali nila. Hindi niya akalaing ang pamilyang nilait-lait nilang magkakapatid ay siyang pamilyang magliligtas pala sa kanya sa kapahamakan. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang magpapamilya? Huwag mong sisihin ang sarili mo kung naging magasmang man ang pag-uugali mo. Sisihin mo yung nanay mo dahil yung tinuro niya sa inyo magkakapatid eh. Biro lang. Huwag niyong seryoso yung sinasabi ko. Nagbibiro lang ako. Pahabol ni tatay nun. At hinilot-hilot ang tuhod. Lumipas nga ang ilang araw ay bumisita sa bahay namin ang buong pamilya ni Tio Enrique at si Tio Canor. May dala silang inumin at mga pagkain bilang pasasalamat sa ginawang pagligtas ni tatay kay ate. Ano ba naman kayo? Wala yon. Dapat hindi na kayo nag-abala pang magdala ng pagkain. Hayaan mo na akong makabawi, Noy. Sa dami ng atraso ko sa iyo at kay Canor kulang na kulang pa ito mga ginagawa ko ngayon. Ang totoo nga niyan, nahihiya ako sa inyong dalawa eh. Kasi ngayon ko lang napagtantong magmula pala nung umangat ako sa buhay. Parang tinatalikuran ko na kayo. Ang laki ng pagkukulang ko sa inyo. Hindi ko natupad yung mga pinangako natin sa mga magulang natin bago sila namatay nun. Wika ni Tio. Sus, wala sa amin yun ni Canor. Tsaka huwag na nga tayong magdramahan pa. Mabuti pa ay mag-inuman na lang tayo. Hindi muna ako tatanggap ng mga tao magpapagamot ngayong araw. Magmula noon ay nagkaayos na muli silang magkakapatid. Nanumbalik ang dating saya ng tatlong magkapatid noon. Patuloy pa rin ang kanilang panggagamot. Hanggang sa tuluyan na ngang itinuro sa akin ni tatay ang kanyang karunungan. Lumala yung rayuman niya. Hinga lang, Sir Seth. Hindi ako ganun ka naging malakas katulad ni tatay. May mga alam ako pero parang nagdadalawang isip ako manggamot nun. Ibang-iba naman kasi talaga ang galing ng aking ama kumpara sa akin.